Dagom sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa headlines, kan mga barata, grade 10 student na babae na kumpiskaranin pinaalang na dahonin marijuana sa loob kang eskwelahan sa Naga. Experimentation sa biyay kang jeepney sa rotang Almeda Highway, siyudad kang Naga, pinalawig pa. Leader kang notorious na Conception Group, gadan sa police operation sa National Capital Region. Shareline, nagpapaoran sa siyudad kang Naga, asin Camarines Sur. Diyos marhay na hapon. Ako si Mark Mendoza. Asin ako si Antoinette Eduardo. Kami ang sa indong tagapagatud, Bareta. Pinalawig pa ang nagtapos na 3 bulan na experimentation sa biyahe kang 10 jeepney na mapon sa may waiting shed kang St. Jude Parish hasta sa may Dakulang Mall sa kalabaan kang Diversion Road, Siyudad ning Naga. Susog ki City Administrator Elmer Baldemoro, parte pa inikan kahagadan kan lokal na gobyerno kang Naga para masimbagan ang pangangaepo nin lulunadan kan mga nag-eeskwela sa City College of Naga. Ngunya na hapon nakatalaan na magkaigwaning pag-ibalwar sa nagtapos na 3 bulan na experimentation. Kaya nga ni po, initialmente, yun ang pig-request nila sa lokal na gobyerno kang Naga na i-facilitate ang meeting duman sa mga possible pasahero ninda. Para mahiling maninda itong, lalo na po itong schedule kang klase kang City College of Naga. Dahil, kumbaga, kung oras ning ralaogan and ruluwasan, mas dakol na jeep niya ang i-deploy para po ma-cater itong mga pasahero. Dahil si initial na operation ninda, medyo lugi. Sige lang dasin nang irikot-ikot, mayo man nagsasakay na pasahero. So, madangog man po dago si input katong mga, lalo po itong mga taga Concepcion Grande, Concepcion Pequeña, itong homeowners kang Villa Grande and St. James Subdivision. Dai pa nakukwenta kang City Treasurer's Office kung pira sinaging ingreso kan lokal na gobyerno kang Naga hali sa business permit sa pagtapos kan Business One-Stop Shop na pinagkondusir kang Enero 3 hasta petsa 22 kan presenteng bulan. Susog ki City Administrator Elmer Baldemoro, 8,000 na mga negosyo ang nairehistro asin 95% kan mga negosyo kang nakalis na taon ang nakapag-renew kang sa indang lisensya. Inahalat pa si final computation kang City Treasurer's Office katong income na na-derive from business one-stop shop operation. Alagad more than 8,000 na business ang na-register and almost 95% katong mga business establishment from last year registration ang nakapag-renew. Padagos sa mga Bareta, presyo kan baga sa Naga City People's Mall, mantinidong halangkaw. Alagad mayo paman in 75 pesos ang kada kilo kan bagas. Uyaan sa kuyang report. 48 pesos kada kilo ang pinakabaratong bagas sa rice retailer section Naga City People's Mall. May 55 ang kilo hasta 67 pesos ang pinakahalangkaw. 70 pesos man ang pulutan. Ang pinakahababa ko po ning bagas is 53 per kilo pero natural. Opo. Pinakahalangkaw na sa mga... Ang pinakahalangkaw ko po 62. Sa iba, nakahalangkaw? Sa iba, ang pinakahalangkaw is 67. Susog ki Ma'am Mercy Morano, ang presidente kan rice retailer section Naga City People's Mall. Arog subot ka ini ang presyo kan bagas, huli kan imported rice na sa indang nababakal na nakasabay kan local rice. Sa ngunyan po kaya, medyo po maray ang abot ngunyan sa mukang bagas. Dahil po nga ni igwangon niya ning nag-abot na imported rice, may nakipag-anuan man na imported rice. Kaya medyo si mga natural na hali sa mga mulinong sa dit na mga natural na bagong ani, nagsabay po sinda dahil nga ni may nag-abot ning
imported rice. Sa paglibot kan One Media TV48 Naga News Team, mayo man nahiling na 75 pesos kada kilong bagas sa Naga City People's Mall. Para sa One Media TV48 Naga, Antoinette Eduardo, Newsbreak. Sa iba pang bareta, pinanginutan ni Police Brigadier General Andre Perez Dizon ang pagkomemorar kan ikapitong anibersaryo kan pagkakagadan kan 44 miyembro kan Special Action Force kan PNP duman sa Mamasapano, Maguindanao. Ipinaabot man ni Police Brigadier General Dizon ang pakikisumaro sa pamilya kan mga binawianin buhay asin sa mga miyembros kan Special Action Force. Naggirilid man ang luha ni Police Brigadier General Dizon mientras na nagtataram. Presente sa okasyon kasubagong aga sa Campo General Simeon Ola si Police Major General Rudolph Dimas, Director for Plans kan PNP. Tuloy kaming sumasa inyo at ikisimpatya ko sa inyong mga ginaong mga sa buhay. Nandito rin po ang ating mga subtroopers. Kanina marahil na authorize umiyak kasi may okasyon tayo, di ba? Kanina marahil na napansin nyo na hindi namin tinitingnan, sir, yung video kasi may kurot pa rin hanggang sa ngayon. Lalo na po sa inyong mga para sa buhay, yung mga sak na direktang na natamaan doon. Sa iba pang bareta, nagadan sa police operation duman sa barangay San Martin de Porres sa siyudad kan Parañaque ang sinasabing leader kan Concepcion Group na nag-ooperar sa probinsya kan Albay asin Camarines Sur na si Gilbert Concepcion. Kabilang sa kasong inatubang kang nagadan na leader kan Concepcion Group, iyo ang kidnapping with murder direct assault. Sa mensahe ni Police Brigadier General Andre Perez Dizon, Regional Director kang PNP Bicol, sinabi kaini na padagos nindang hahanapon ang ibang miyembros kang nasabing grupo na daipa mapundo kang sa inang aktibidad asin iba pang kriminal sa rehiyon. Sa susunod, makukuharin natin. Ang criminal, sino man na bad element sa ating society. Yun ang warning natin sa mga masasamang. Sa pagbabalikan Newsbreak, grade 10 student kan Camarines Sur National High School Annex na kumpiskaranin pinaalang na dahonin marijuana. Iyan asin iba pang mga bareta sa pagbuelta kan One Media TV48 Naga Newsbreak. Dakom sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Flight attendants, prepare for takeoff, please. Slip life vest over your head. Take the tape around your waist.
operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa syudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa pagpapadagos kan mga bareta, kan nakalihis na Disyembre may estudyante kan Camarines Sur National High School Annex ang nakuananin pinaalang na dahonin marijuana. Ang nasabing pangyayari ang liwat na naotro kasuudma, alagad inibabaing estudyante. Ang detalye sa report ni Melvin Machado. Notebook asin libro o ano man na bagay na may koneksyon sa pagklase kang sarong estudyante ang dapat kuta kaining dara paglaog sa eskwelahan para magklase. Alagad ang sarong grade 10 student kang Camarines Sur National High School Annex ang may darang pinaalang subot na dahonin marijuana sa iyang pagklase. Mismo si Camarines Sur National High School Principal Sulpicio Alferez ang nagkumpirmar kang insidenteng ini asin kung paano naaraman kan mga opisyal kang eskwelahan. Nangyari yan aga, inapunan ako digdigan si guidance in charge mi duman, and sir igwa nga yung sitwasyon na siring kayan. So naghapot na ako sa iya, sabi ko paano naaraman. Actually nga sir, information na nihali sa kapwa estudyante. Pinaabot sa advisor, act man tulo si advisor, and then pinaabot sa guidance counselor, and then big invite so aki magduman sa guidance office para iproseso along the time na nag-process hinda nagtuga si aki. Istorya pasubot kang estudyante may nagtao subot sa iya kanasabing marijuana asin dinara kaini sa eskwelahan. Basado sa protocol na sa napagkasunduan tulos pinag-iindorso sa Naga City Police Office Station number 3 ang siring na insidente urog na tabako naman ini ang primerong pagkakataon. Kasi ang istorya niya, pag uli niya dakan sarong aldam na hapon, sinasabi niya may sarong lalaking nag-approach sa iya, subuot, garo kabiso niya man din, tinaunan siya kayo. Dinara niya sa harong, garo nga niya pakasabi, naggamit siya, and then pagkaaga, dinara niya girari sa eskwelahan. Out of awareness na kan mga aki sa liboto na pag may siring kayan, may mga gigibo na kitang proseso para kung paano maaraman tulos, yun kaya nakaabot sa muya. Kaya yan, ang kagayunan naman is awareness si mga aki na igong siring ka ini. So outright pinapaabot sa muya, and urulay mi kasi pigpa session mi bagadig di sa pulis diyan, paano pag-handle, paano ipo-process. So na po kaming choice na permingon yan once ang kaso siring ka yan, outright sa pulis na may in-charge man sila dyan, duman sa protection of children. Duman tulos yan piglalodge me, hindi napadras nila, pinoproseso man nila. Sangunyan pinagaantabayanan kang Camarines Sur National High School ang panibagong insidente ini sa saindang estudyante. Para sa One Media, TV48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, tamang intervention as in protocol sa mga insidenteng embuelto ang mga estudyante kan Camarines Sur National High School pinagahaman ng unyan kang nasabing eskwelahan. Aramon taman ang kumpletong detalye sa report ni Antoinette Eduardo. Kanakalihis na taon, may mga nainot ng insidente na may nakumpiskaranin pinaalang na dahonin marijuana sa Camarines Sur National High School Liboton Annex. Kasuod maiyo ang huri. Sarong grade 10 student na babae ang nakuananin pinaalang na dahonin marijuana. Huli kay ni, yaon ngunyan sa proseso nin paghamanin susunod na protocol ang administrasyon kan Camarines Sur National High School. Kaipuhan subuot mag-adaptar sinda sa nagbabagong sitwasyon. Kasi ngunyan, nagigibo kami ng panibagong proseso kung paano i-handle ang mga cases na siring ka ini. And sabi ko sa lead focal person, bako lang na makafocus sa mga drugs, kundi gabus na insidente, gabus na pangyayari di sa eskwelahan, dapat may protocol kita, may tamang proseso. Actually, ngunyan na aldaw, ngunyan na maghapon, yan ang ididetalye na ninda. Sabi ko, igwa ng sarong insidente kasunma, at least maaraman ta na naman ang kunyan, ang kung paano pa mas mapaparahay, mapapakusog sa samuyang proseso na pig-uurulayan, protocol na pig-uurulayan. Kasi kaya po aning mag-adjust, kaya po aning sabi kayan, mag-update. Kasi nag-iiba-iba ang kunyan, nag-iiba-iba baga ang sitwasyon.
Maski perming na iimbwelto ang pangaran kan eskwelahan sa arog subot kaining sitwasyon, positibong pinagihiling ini ni Principal Alferez. Hulitan nakakrear na subutin awareness sa mga kaakian. Pero magayon siya dahil ang awareness kan mga estudyante yao na. Kumbaga, ini kay abaga, kuyan man sana ini, nagkakapira sa naman ini. Sabi ko ini, dahil nga ni 1% ini, kang total population may. Kaya lang nakakadanyar, may posibilidad na magkalat, may posibilidad na ma-influence yung mga kapwa estudyante. Kaya ini, sabi mi, tsatsagaan mi ini, maski pa makanuson ang nadadamog na bareta about Samuya, pero positibo ang paghiling midigdi na ikami yao na pirmi sa pagtabang, mahawas, sabi kayan, sa ano man na bakong magayon na sitwasyon, senaryo ning sa mga estudyante. Idinagdag pa ni Principal Alferez, bakong delikado an sa indang eskwelahan. Kaya maski nababareta kami, siguro sa mga magurang, bako pong delikado ang kamhay. Okay. May ginigibo kami para maging safe ang mga estudyante nindo. Maski along the process kan sa muyang paggibo ka iyan, medyo makanos ang bareta. Pero i-assume po sa indo na padagos mining gigibuhon hanggang igwang pasar o saro na nangyayaring siring kay dito sa loob ng campus. Para sa One Media TV48 Naga, Antoinette Eduardo, Newsbreak. Sa police report, magkatuwang ang Caramoran Municipal Police Station bilang lead unit asin Tigawan Municipal Police Station sa pag-aresto sa akusadong si Ramon Carcer Jr. para uma residente kan Barangay San Miguel, Tigawan, Camarines Sur na may inaatubang na kasong 4 counts of rape na mayong piyansang pinagrekomendar ang korte. Nasusog sa Barangay Camburo, Caramoran, Catanduanes ang sospek sa tabang kan tracker team kan Caramoran Municipal Police Station asin San Andres Municipal Police Station sa probinsya kan Catanduanes. Hinahalat ngunyan kan PNP Tigawan ang pag-abot kan akusado hali sa probinsya kan Catanduanes. Dai naman sinabi sa report kung si Isay ang naging biktima kaini. Sa iba pang police report, kasong rape ang inaatubang na kaso kan 35 anyos na residente kang Zone 2 Barangay Halauban, Lupi, Camarines Sur na pinagbisto sa report kan Lupi PMP na si Bernard Bilgado na inaresto kan suugmang hapon sa nasabing barangay. Mayong piyansang pinagrekomendar ang korte para makaluwas siya sa karsel. Nasa custody ang unyan kan Lupi Municipal Police Station ang nasabing akusado na rank number 1 municipal most wanted person sa nasabing banwaan. Sa iba pang bareta, mga transferees asin mga estudyante kan Naga College Foundation nag-atindir sa orientation seminar bago ang pagpuon kan second semester ngunya na taon. Ang detalye sa report ni Cristina Valenzuela. Leap into the future. Leap, learn, explore, aspire, progress into the future. Yan ang pinagtukar sa orientation seminar na pinag-atendiran ka mga new students as in transferees. Saro ang Naga College Foundation sa eskwelahan na pinili ni Christian Aquino as in Jack Regulado ninhulit tayaon igdian sa indang mga tugang. Patunay ini na subok asin garantisado ang NCF na nagtataon in affordable asin quality education. Dito kasi galang yung mga kapatid ko, yung army na ngayon, tapos yung isa BJMP na din si ate. Halos dito talaga sila pumasok. Yun, gusto ko rin kasing sumunod sa kanila, like army, ganun. Kaya dito ako pumasok. Kaya ako nag-enroll sa NCF kasi nandito yung mga kabatch ko na nag-transfer from other school. Dagdag pa kaini, maka-adjust sa bagong environment asin maging approachable sa mga nakapalibot. Pirasa na iyan sa iyang gustong mangyari. So, ang nilolook forward ko naman sa NCF is maging approachable yung mga tao dito. Maka-adjust ako sa new environment kung saan ako ngayon nag-aaral. Yun po. Para man kay Ma'am Jermaine Reliora, Hilgaspi Event Chair kang ORSEM, matawan oportunidad na matabangan ang mga estudyante sa paagi kan technology advancement na pinag-o-offer ka Naga College Foundation. Yun na nga. So, yung team natin ngayon sa 76th anniversary is Leap into the Future. So, more on technology advances. So, I think that's what we can offer for our new students. Yan yung advantage ng mga new students ngayon.
Nagtaoman in mensahe si Ma'am Leia May Shallow, co-chair, na dakulin opportunity as in services ang maitatao kan institusyon para sa mga mauot maging parte kan NCF community. Sa mga students na gusto maging part pa ng NCF, madaming opportunities and madaming services ang pwedeng i-offer ng NCF for you. And kung gustong malaman, you can join us. Para sa One Media TV 48 Naga, Cristina Valenzuela, Newsbreak. Padagos na nakakamati ngunya na aldaw nin pag-uuran ang syudad ning Naga asin Camarines Sur huli subot sa Shoreline. Pun kan suudma hasta ngunya na aldaw may paminsan-minsan na pagkusog kan uran na may kasabay na duros. Sa weather advisory kang Typhoon 2000 may medium to high na tiyansa na magkaigwanin pagbabaha sa mga harababang lugar asin landslide sa landslide prone area huli kang sigidong pag-uran. Asin yan ang mga bidang baretang nakalap kan mas pinakusog na puwersa kan One Media TV 48 Naga News and Bicol Affairs. Day malingaw na i-follow ang samuyang official Facebook fan page One Media TV 48 Naga. Ako po si Mark Mendoza. Padagos kaming mahatud nin mga baretang garantisadong nangingenot asin napapanahon. I-hit ang subscribe button sa samuyang official YouTube channel One Media TV 48 Naga, tanganing updated kita sa mga bareta asin istoryang bida an Bicolano. Ako si Antoinette Eduardo asin ini an One Media TV 48 Naga Newsbreak. Dako sa ginibog drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak.